Ilang araw matapos sertipikahang urgent ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., panukalang 5 buwan na postponement ng BARB parliamentary elections. Aprobado na sa Senado. Ilan pang mahalagang bills lusot na rin. Ang mga yan sa sentro ng balita ni Daniel Manalastas. Ilang mahalagang panukalang batas ang lumusot na sa Senado, tulad na lang ng panukalang pagpapaliban sa BARM elections. 18 senador ang pabor sa panukala habang isa ang bumoto ng no at walang nag-abstain. Sa ilalim ng inaprobahang bersyon ng Senado, sa October 13, 2025 nagaganapin ang eleksyon sa BARM, imbis na sa orihinal na plano na gawing kasabay ng 2025 national and local elections. Kaya pumapayag lang po ako na yun para lang pwede natin pag-usapan yung panukala na magbibigay muli ng plebisito sa Sulu para maisama muli sila sa BARM. Give them a chance, no? One last chance to make that self-determination kung talagang gusto nilang masama sa BARM. The passage of this bill once again demonstrates the Senate's commitment to establishing a final and enduring peace in Mindanao. Pasado na rin ang panukalang pagsasabatas ng Virology Institute of the Philippines Act. 19 na senador ang bumotong pabor sa panukala na nagalayong magtatag ng Virology Institute na nakatuon ng pansin sa research and development. Layunin din ang panukalang batas na tugunan ang mga posibleng maging sakit sa hinaharap. Samantala, pasado na rin sa Senado ang panukalang Magna Carta of Barangay Health Workers. Inaasahang palalakasin ito ang benepisyo at insentibo para sa mga BHWs. Mula bakuna hanggang malubhang karamdaman, kalimitan ang Barangay Health Workers or BHW ang unang nilalapitan ng taong bayan. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.